Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kayawing maugkat kanlungan, ikaw aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Pinagpalang umaga po sa bawat isa, pinagpalang hapon o gabi sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa biyaya niya na muli ay makatayo dito sa SCB live online service. At biyaya niya na talagang muli ay makapagsalita. Salamat sa buhay ni Pastor Wilbert, ni Pastor Hasmin na nandyan para ako ay bigyan ng opportunity upang muli ay makasama kayo sa ating sama-samang pagsamba sa pamagitan ng pakinig ng salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala po na may gagawin, may sasabihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Muli, aming amang nasa langit na pinagmumula ng lahat ng mabuti, lahat maganda. Because every good and perfect gifts comes from you, Lord. Ang pinasimulan mo sa aming maganda ay tatapusin mo ito ng maganda. Kaya't patuloy na nagpapasalamat kami na ikaw nga lang po tanging nakakaalam ng mga panukala para sa kabubuti namin at para dulutan kami ng pag-asa sa hinaharap na sa pamagitan ng iyong mga salita, lubusan pa namin maunawaan yung layunin mo sa aming mga buhay at kung paano namin ito ilalapat o lalakaran sa aming mga buhay ang mga katotohanan na aming matutunan mula sa iyong mga salita, hindi lamang sa panahon na ako ang nangangaral, kundi sa buong SCB tribe, Panginoon, na nakaka-bless ang mga anak mo, Panginoon, na ang bawat nakikinig ay tumatanggap ng mga salita mo na makapahayagan na nagbibuild na aming spirit, nagbibuild ng aming faith. Kaya Lord, pangunahan niyo po ang iyong abang lingkod. Sa ikaw po ay pinagkakatiwala po, Precious Holy Spirit, na ang gawain ng pangangaral na ito ay dahil kasama kita, dahil tutulungan mo ako, dahil pangungunahan mo ako. Naniniwala ako, Lord, na ito'y magiging matagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Muli, salamat po sa bawat mga kapastoran na katulad ko na talagang nagtsatsaga. Bagamat parang iilan na po tayo na nakikinig, pero ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga at ito'y marami pang mapapagpala na mga kapatiran o mga taong nakikinig talaga sa live streaming. Dahil ang iba, kahit hindi on time, nagre-replay naman po sila. Okay po? So our topic is living in a new life of faith. Ito po ay part 2 na. Ito ay, sa Tagalog, pamumuhay sa makabagong uri ng buhay, pananampalataya. So what is the meaning of living in a new life of faith? It is living in reality. Kaya nga, we have to live by faith, not by sight. According to Miles Monroe, kingdom citizenship is spiritual reality, but it is also a mentality. Talaga nga pong nararanasan natin ang buhay sa loob ng paghahari ng Diyos kung ito'y ating naiintindihan ang mga benepisyo bilang anak ng Diyos at mamayan ng kaharian ng langit dito sa lupa. Kaya napakahalaga na meron tayong tamang kaisipan o mindset, mentalidad. Ito yung tinatawag na solid kingdom mindset. Kaya dapat maliwanag sa atin that we don't have to ignore the Bible. Dapat hindi natin ini-ignore ang Bible dahil itong ang Biblia, ayun nga kay Pastor Robert na atin napapakinggan, at nababasa natin sa Joshua 1:8 that the Bible is the book of the law and the pathway to success. Amen po? So ito lamang ang tool upang malaman natin ang original idea ng ating Diyos at amang nasa langit na lumikha ng langit at lupa na siya din lamang ang tanging nakakaalam ng mga panukala o layunin para sa ating ikabubuti at para dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. At ang pinasimulan niyang maganda sa atin ay tatapusin o lulubusin niyang maganda hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat alam talaga natin yung pamumuhay sa bagong uri ng makabagong buhay, pananampalataya. According to our mentor, Pastor Wilbert Buchal, living in the dimension of the kingdom, have no worries. Tama po, pero alam natin sa ating sarili na kahit napakinggan na natin ito, o nabagbulay-bulay pagka minsan, pero talagang may mga worries pa rin sa ating buhay. Tama po?
Kaya nga po, tandaan po natin yung sinabi niya, kung ang isang tao ay nasa loob ng nasasakupan o pag-ahari ng Diyos, hindi siya dapat mag-alala o matakot. Sapagkat ang lahat ng kanyang pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay tiyak na ipagkakaloob ng Diyos at ito ay kanyang matatanggap sa panahong ito ay kailanganin niya. Kaya napakahalagang magkaroon tayo ng solid kingdom mindset upang mapawi na ang ating pagiging matatakutin because of our religious mindset o democratic mindset o kawalan ng pananalig talaga sa Panginoon. Masakit sabihin na wala kang pananalig sa Panginoon, pero ang manifestation kasi nakikita talaga sa ating pamumuhay na kahit tayo ay mananampalataya, naroon pa rin talaga yung ating hindi pamumuhay sa mga tuntunin o prinsipyo ng Kingdom of God. Dahil nga, sa totoo lang, lack of knowledge po tayo, kaya lack of faith tayo. Kaya napakahalaga po yung pamumuhay natin na talagang nakaangkla ang ating pamumuhay sa bawat salita ng Panginoon upang ang pamumuhay natin ay ito yung inaasahan ng Diyos na the just shall live by faith. Ito talaga yun. So, imbes na makapamuhay tayo na nangingibabaw sa anumang circumstansya sa buhay, nagigipa tayong talunan. Kaya imbis na maging mapagpasalamat sa Diyos, ay nagiging matatakutin. Problemado. Balisa. Laging naroon yung kabalisahan. Kaya sa panahon ng sama-samang pagsamba, laging absent. Dahil ang ini-entertain sa kaisipan ay ang mga pag-alala, pangamba sa mga pangangailangan. At dahil mali ang kaisipan, mas nagiging minor ang major. Unang hahanapin ay ang mga pangangailangan kaysa nagbibigay ng mga pangangailangan. Samantalang ano ang sabi ni God sa Filipos 4:6-7? Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Laging mayroon tayong kapayapaan at kapanatagan kung ang pananalig natin ay talagang sa Panginoon. Magagawa nating magkaroon ng peace of mind dahil alam natin na every time na tayo ay lumapit sa Panginoon, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng manghimala sa ating mga buhay. Alalahanin po natin ang ating Diyos ay miracle worker. Tama po. At ayan po ay isa sa aking laging dinideklara na ikaw ay Diyos, ikaw na Diyos na aking amang nasa langit ay Diyos ng himala. Kaya patuloy na ang himala ng Diyos ay mararanasan natin. At alam naman natin sa sitwasyon natin ngayon, kung wala ang pagkilos, kung wala ang himala ng Panginoon, talagang nakakapanlumo, talagang totoo, kung wala yung faith natin sa Panginoon, sa biyaya niya, ay talagang mawawalan tayo ng pag-asa. Pero purihin ang Panginoon dahil may mga salita siya, kaya sa biyaya ng Panginoon, katulad nitong binasa natin na huwag tayo dapat mabalisa. Sa halip, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating pangailangan sa pamagitan ng pasasalamat. Kaya the highest form of faith is being grateful. Maging mapagpasalamat. Kaya nga matuto tayo na talagang angklahan yung mga salita ng Panginoon na kasi ito yung pamumuhay talaga sa pananampalataya na ang salita ng Panginoon lagi ang ating ibinibigkas sa ating Panginoon dahil yun yung gagawin ng Panginoon. Sinabi nga niya sa Hebreo na huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya, sa Diyos na mahabagin at mapagkalinga, sapagkat ipagkakalob niya sa atin ang Kanyang habag at pagkalinga sa panahong kailangan natin ito. Tama po. Kaya don't entertain fear, don't entertain mga negatibong kaisipan. Tama po. Basta by the grace of God, ang salita ng Panginoon ang ating bulay-bulayin upang mapalitan yung ating kaisipan ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng kalakasan at katatagan ng ating pananampalataya. Kaya
yung salita ng Panginoon sa Mateo 6:33 na talagang kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay pawang idaragdag upang hindi tayo nag-aalala palagi ng ating mga pangailangan. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, dahil kilala natin ang Panginoon. Ayon sa kanyang salita, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao, ang kanyang isipan ay hindi nagbabago, ang kanyang sinabi ay kanyang tutuparin. Kaya doon pag napagbulay-bulay natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, naroon ang ating kalakasan upang patuloy na magtiwala lamang sa Kanya. Upang yung major, talagang major, hindi maging minor. Ibig sabihin, talagang yung priority natin ay isik ang presence ng Panginoon. Yan yung major na nagiging minor dahil minsan sa ating mga kabalisahan, mas inuuna natin na hanapin yung mga pangailangan natin at hindi yung higit nating kailangan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po. Samantalang ano ang sabi ni God sa Mateo 6:32? Ang sabi po din, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Ano po yung mga bagay na iyan? Ayan ay kanyang binanggit sa bandang itaas ng 32 na ito yung ating daramtin, ito yung ating kakainin, yung mga bagay-bagay sa mundong ito. At ito'y hindi dapat daw natin bigyan ng pagpapahalaga sa ating mga buhay sapagkat ayon po diyan sa kasunod ng talatang ito, ang sabi niya po ay, alam na ng inyong Ama. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. So kung alam ng ating Ama na nagtitiwala tayo sa ating Amang nasa langit dahil alam niya yan, so hindi dapat yun ang focus ng ating buhay. Hindi dapat iyan ang laman ng ating kaisipan sapagkat ang ating Ama ay napakabuti. Ang ating Ama ay walang ibang hinangad kundi ang kapakanan natin. So bahala na si Lord diyan. Importante ang isik mo yung presence ng Panginoon, talagang makabuo ka ng intimacy dahil ito talaga yung seeking God is dinadala tayo doon sa intimacy. Kaya nga, intimacy with God the Holy Spirit must be of our utmost priority talaga. Dapat ito na yung talagang laman ng ating kalooban. Dahil alam na ni Lord yan, hindi na dapat natin bigyan ng pagpapahalaga yung mga kailangan natin. At katunayan, sinabi nga ng Panginoon na kung nasaan daw ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Kaya dapat talagang we have to guard our heart na baka mamaya ay talagang ang ating kaisipan ay nasa mga bagay pa na ating pangangailangan at hindi talaga sa kay God na siya nagbibigay ng ating pangangailangan. Amen po? At syempre, ang problema kasi hindi naintindihan ang pamumuhay sa makabagong uri ng buhay pananampalataya. Kaya napakahalaga yung kaunawaan. Tama po? At sa Proverbs 4:7, tingnan nga natin sa Proverbs 4:7. Ano ang sabi po diyan at itibinanggit ng ating mentor nung nakaraan? Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. So, sa English po ay sa NIV, ayon po diyan sa Proverbs 4:7, wisdom is supreme. Therefore, get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Talaga pong kaya nga napakahalaga yung upgrading natin. At isang malaking pagpapala sa akin, ang pag-attend ko talaga sa mga seminars dahil totoo na doon ka tatanggap ng wisdom. Doon ka makakatanggap ng kaunawaan. Dahil hanggat di natin naiintindihan ang mga bagay na i-prepare na sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananalig sa Kanya at pagmamahal sa Kanya, ay hindi natin ma-experience yung mga bagay na gusto ng Diyos na ma-experience natin. Kaya kailangan magkaroon talaga tayo ng kaunawaan na kahit ito mahal ang pagpuntang Baguio. Malapit na po, pero biyaya ng Panginoon na ang provision talagang in advance. Amen po, in advance. Kaya just declare na si God ay hindi nagbibigay ng late
sa ating pangangailangan, kundi laging advance. Kaya po, may advance na po tayong kaagad na pambayad sa ating prayerage. Amen po. So, praise God. Hallelujah. Kasi yan ang gusto ni Lord na makita sa ating pamumuhay, na namumuhay talaga tayo by faith. Hindi nag-aalala, na alam natin na God will provide because He will make a way. Amen po? Praise God. So, dapat talaga maintindihan natin ang living in a new lifestyle of faith. And it is living by faith, not by sight. Amen po? For the just shall live by faith. At doon sa una kong ipinangaral before, nabanggit ko nga that yung salitang tayo ay mananampalataya, ito yung ating title deed. Ito yung titulo ng mga titulo ng bawat nanalig sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat panindigan natin ito. Tama po, panindigan natin ito. Yamang tayo ay na-born again by faith. Magpatuloy tayong mamuhay sa makabagong uri ng buhay pananampalataya. It is living in reality. That is the reality of life inside the kingdom of God here on earth. Kaya hindi maranasan ang reality ng pagiging anak ng Diyos at kingdom citizen bilang tagapagmana ng kaharian. It is because of lack of knowledge. Pag lack of knowledge, lack of faith din po. Tama po, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So lack of understanding and wisdom. So bakit? Yan, sabi nga ni Pastor Wilbert, kasi tamad, kasi mayabang, kasi matigas ang ulo. Sinabing umattend sa upgrading para matuto, ay lack of faith. Ayun. Siyempre, si God kikilos lamang sa may pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Alam ni Lord, ang kalooban mo, ang puso mo, kung talagang gusto mong umatin ng bagyo, God will provide. Dahil ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. He is the source of everything. Na ang iyong layunin ay matuto. Kahit gaano pa kamahal, because wisdom is supreme. At kahit gaano pa kamahal ito, kahit costly pa ito, kinakailangan mong dumalo sa mga gawain to get understanding. Kasi talagang ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng Panginoon. Una sa aking mentor na si Pastor Arnel, na siyang senior pastor ng Just as a Gom family, na napakatsaga niya talagang magturo sa amin about the principles of the kingdom, the laws of the kingdom. Kaya by the grace of God, hallelujah, na isa sa mga natandaan ko sa sinabi niya nga, that the benefits of practicing the principles of laws of the kingdom will simplify our lives and decision making. Masisimplify yung ating pamumuhay kung talagang ang pamumuhay natin ay nakabatay sa mga batas at prinsipyo ng Kingdom of God. At hindi natin ito matututunan kung tayo ay nasa sa isipan na natin yung pagiging democratic mindset na alam na natin iyan. Alam ko na ang Matthew 6:33 ay talagang grabe, by the grace of God, ay talagang napapakinggan natin palagi, pero grabe yung progressive ng word na ito. At napakinggan ko nga kay Pastor Wilbert that seeking God is learning, studying, exploring, understanding the word of God. Na kaya yung seeking God is dapat ito na yung ating buhay, ito na yung lifestyle natin bilang tayo ay namumuhay sa panibagong uri ng pamumuhay, pananampalataya. Talagang ito yung wag nating kaligtaan, that we have to establish divine connection every first hour of the day. Ito talaga yung ating dapat maging lifestyle, o ito ay by the grace of God, yung disiplina na kailangan ng buhay natin, dahil hindi mag-grow yung faith natin kung wala tayong time na talagang una magbasa ng Biblia, magbulay-bulay nito,
talagang dumulog sa presensya ng Panginoon at hingin ang biyaya na talagang by the grace of God, mai-apply talaga natin ang salita ng Panginoon na hindi lang tayo tagapakinig, kundi talagang tagapagsagawa. At ako'y naniniwala ay si God the Holy Spirit ay bibigyan tayo ng biyaya, ng kapangyarihan upang talagang ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan o nababasa, na pagbulay-bulay ay maipamuhay talaga natin. Dahil kalooban ni God na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya, ma-experience natin talaga. Ito yung reality. Dahil tayo po ay nasa langit na dito pa lamang sa lupa, ma-experience na talaga natin ang buhay sa langit. Dito pa lang sa lupa, dapat hindi lang yung basta napakinggan natin. Hindi tayo papayag na hindi natin ma-experience dahil ito yung truth, ito yung reality ng ating pagiging anak ng Diyos o mamayan ng langit. Hallelujah! According to Miles Monroe, there's nothing as powerful as a concept or idea, and nothing more dangerous than a misconception. Kaya po, para mawala yung mga maling akala natin, talagang we have to seek the presence of God para tayo ay matulungan, maturuan, at talagang naroon yung biyaya ng Panginoon na magkaroon tayo ng understanding about sa kanyang layunin sa ating mga buhay, kung paano natin gastahin ang ating panahon, ng ating oras, ang ating kaisipan. At ito ay dapat naka-align sa prinsipyo, sa salita ng Panginoon. At ang sabi niya dito ni Miles Monroe, there is nothing more powerful than an idea. So when an idea is conceived, it is called thought. When thought is conceived, it is called concept. Concepts are the material that dreams are made of, and they serve as a substance for living and interpreting life. Everything humans have made or invented was first preceded by an idea. Kaya, ang mga inventor, bago yan makalikha ng kanilang inimbento, nagmula sa idea. Ganun ka-powerful ang idea. Kaya talaga yung kaisipan natin, dapat salita ng Diyos ang nandiyan. Amen po? Everything humans have made or invented was first preceded by an idea. Sa madaling salita, the mind can be impregnated by ideas that develop into concepts that become vision that produce reality. Kaya sa pamumuhay, sa panibagong uri ng buhay pananampalataya, napakahalaga yung kaisipan natin ay mapuno ng salita ng Panginoon, sapagkat ito yung original idea, original na salita o kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. That is why our ideas are wrong. Then, if our ideas are wrong, then our concepts are wrong. And consequently, our understanding will be inaccurate and incomplete. You can only understand properly if your concepts are in alignment with your ideas. And your ideas must be based upon God's dynamic truth. Kaya nga sabi ni Pastor Wilbert, kapag may kalituhan ka na sa buhay, balik ka lang sa Book of Genesis. Lalo na sa Genesis 1:26 to 28 and Genesis 2:7. So hindi ko na po babanggitin yan. Bakit? Upang muling ma-refresh sa ating kaisipan ang original idea ni God sa ating mga buhay. The original concept is always in the mind of the sender. In this state of the thinking process, it is called a preset. Simply put, a preset's an original idea. Ito po ay hango sa book ni Miles Monroe. Therefore, in order to understand the original idea, you must have a clear grasp of the presets of the sender of the message. Kaya nga, we should not ignore the Bible. Napakinggan ko po ito kay Pastor Wilbert. Sapagkat diyan nakasulat ang original idea ni God para sa ating mga taong nilikha niya in His image and in His likeness, upang mag-increase pa ang ating understanding to His foreknowledge. At lagi kong ipinapalalangin nito, lagi kong dinideklara
na by your grace, God, patuloy mag-increase yung understanding ko to your foreknowledge, mag-increase yung influence mo po, Holy Spirit, sa buhay ko, the God factor. Kasi ito yung kailangan talaga natin. Alam natin na yung mga pangangailangan natin sa physical ay kailangan, pero alam natin na may masigit tayong kailangan. Na walang iba kundi lumabas talaga yung ugali ng Panginoon Jesucristo, yung God factor, talagang yung influence ni God the Holy Spirit, ito talaga yung lumabas, ito yung makita, ito talaga yung makita sa ating mga buhay. Amen po. At upang lumago tayo sa pananampalataya at hindi na tayo mag-experiment pa ng ating mga buhay, maganda na tukoy na agad natin kung ano ang purpose ni God sa ating mga buhay. Dahil kalooban ni Lord na ma-experience talaga natin yung abundant and excellent life. Amen po. Kaya nga ito yung pinangangaral ngayon ng ating mentor. Yung Dominion School for Life. Dominion School for Life Excellence. Tama po? Kasi ito yung inaasahan sa atin ng Panginoon bilang tayo ay mananampalataya. Meron na tayong talagang nasa atin ay yung buhay na walang hanggan, and it also means abundant and excellent life. Kailangan mag-excel tayo sa lahat ng panahon. Tama po? At naalala ko nga po, bata pa ako, talagang pag binigyan ako ng assignment ng aking teacher, hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan talagang yun yung pinakamaganda. Hindi naman sa nakikipagkompetensya ako sa iba, pero sa espiritu ko, yung best kailangan, ito yung, ibigay ko yung pinaka-the best ko na. Tama po. Ito yung, kung hindi best sa iba, basta yun sa'yo. Yun yung pinaka-the best mo, alam ni Lord yun. Na talagang, alam mo na, yung biyaya, alam mo na meron ka sa kalooban mo na may ibubuga pa. Sabi nga ni Pastor Wilbert, nung nakaraan na sa times of crisis, huwag tayong parang na-discourage sa buhay, kundi yung times of crisis sa buhay natin ay maging daan pa para ma-extract yan. Ma-extract yung ating kaisipan. At totoo nga po talaga na na-experience ko yan nitong pandemic na talagang hindi pwede na ikaw ay patamad-tamad sa iyong buhay espiritual, kundi talagang, alam mo, si God lang ang tanging nakakaalam. Siya lang ang magbibigay sa atin ng wisdom, na ability to produce wealth. Talagang isik mo ang Panginoon na isa lang ang inaasahan mo sa buhay, na walang bagay na hindi niya mapangyayari. At dumating nga po sa punto ng buhay namin na mag-asawa na talagang matindi po yung pagsubok sa pinansyal dahil negosyante po kami. Pero sinabi ko kay Lord na pinaalala sa akin ni Lord na ako yung ama mo na may-ari ng langit at lupa. At doon ko hinugot yung salita ng Diyos na huwag na tayong matakot. At tayo ay wag tayong matakot mabuhay sa mundong ito sapagkat hindi espiritu ng pagiging alipin ang ating tinanggap, kundi espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Kaya't malay makatatawag ng Ama ko. At alam natin yung ibig sabihin ng Abba, Father, that He is the source of everything. He is the sustainer of everything. He is He is our provider. He is our protector. So, nandun yung kalakasan mula sa salita ng Panginoon na tayo ay talagang kung magtitiwala lang sa Panginoon, ang lahat ay magiging maayos. At ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. Kaya, dapat ito talaga yung ma-experience natin. At lagi kong sinasabi sa Panginoon, every time na ako magpipray, sabi ko, Lord, sa mga pangangaral ng iyong mga lingkod na intindihan ko na ako ay anak mo, ako ay mamamayan ng langit, at ang langit ay nandito na sa lupa. Talagang ang environment ng kalangitan ay ma-experience ko every day that by your grace, manatili akong fruitful, magiging akong productive, at yung tinanggap ko na
na dominion authority na na-restore dahil kay Jesus Christ, ay ito'y aking execute by the grace of God upang talagang makapangibabaw sa bawat circumstansya, makapangibabaw sa bawat sitwasyon ng buhay, sapagkat alam ko by the grace of God, hindi tayo talunan, tayo higit pa sa mananagumpay, kaya anumang crisis ang dumating sa ating mga buhay, makakapangibabaw tayo sa anumang mga crisis na ito, dahil kasama natin ang Diyos, dahil may biyaya ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang ganda ng itinuturo sa atin ng ating mentor na si Pastor Wilbert sa Dominion School for Life Excellence. Klaro po kung ano ang purpose ni God sa pagkalikha niya sa tao. At nabasa ko din po sa book ni Dr. Miles Monroe ang kahalagahan na alam mo ang purpose ni God sa buhay mo, dahil ito daw ang raw material natin sa ating prayer. Every time na tayo mag-pray, ito yung raw material natin to build in the Spirit doon sa ating ipapanalangin. Kaya napakalaga alam natin yung purpose ni Lord sa buhay natin. At ito'y isa sa unang punto na points na itinuro ni Pastor Wilbert about sa Dominion School for Life Excellence. At ito nga po ay lagi ko ding napagbulay-bulay ang sinabi ni Miles Monroe that the greatest tragedy in life is not death but a life without a purpose. So, kaya napakalaga na ma-realize natin na tayo ay mayroong bagong uri ng pamumuhay sa pananampalataya. Ito yung ating topic at yung subtopic po natin is concerning about faith and prayer. Kasi magkaugnay po talaga sila. May kaugnayan kasi ang ating understanding about living a new lifestyle of faith concerning faith and prayer. So dito po tayo nagtapos sa nakaraang pagtuturo ko at yung part 1 po, kaya po tayo ay papasok na sa part 2. Sa isa sa mga importanteng illustration sa Biblia patungkol sa pananalig at pananalangin ay matatagpuan po sa Mark. Ito po ay isa sa mga paborito kong talata at talagang ito po ay angklahan ko ng aking pananampalataya. Yan. Mark 11:12 to 14. Ayon po sa Mark 11:12 to 14, kinabukasan ng pabalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Kinabukasan, 13. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos, nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos. So, tingnan natin kung ano yung tawag dito, makuha nating revelation. Ito po yung sa 14. Kaya't sinabi niya, yan, yung word na sinabi niya. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. At sa 23 to 24, 11:23 to 24, kinaumagahan pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. So mamaya po natin ipagpatuloy iyan. Dito po muna tayo doon sa sinabi ng Panginoon. Ano ang sinabi ng Panginoon doon sa Mark 11:12, 21. Ay, 12:13. 13. Sa 12:13. 11:12. 13? O sa 11:12. Kinabukasan, napabalik na sila sa Betanya. Si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang malagong puno, nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Sa 14.
Ito po yung sinabi ko kanina na bigyan natin ng pagpapahalaga. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Sa English nga po, dyan sa 14, yan, sa NIV. Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. So what did Jesus do? He used words. What kind of words did he use? Ano ang sabi niya? Balik tayo sa Tagalog. Ano ang sabi niya? Sa 14. Sinabi niyang iyon, sinabi niya, wala nang makakakain pa ng bunga, ng iyong bunga. Yan. So ano yung ginamit na salita ng Panginoon? Words of faith. Tandaan po natin doon sa una kong pangangaral that faith is active belief. Hindi ko na lang po binalikan dahil yung oras natin. So when he spoke to the tree, he actively believed that the tree would die. Ganon ka tiwala ang Panginoong Jesus na kapag sinabi niya, mangyayari ito. Dahil kilala niya ang Diyos Ama na nagbigay sa kanya ng ganong kapangyarihan. So what happened to the tree Jesus spoke to? Yun nga po balikan lang natin yung Hebrew 11:20. In the morning as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Yan po ay sa 11:20 ng Mark. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Tuloy lang. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sabi niya, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. So sa ibang salin po nito, sa original na salin, according to Miles Monroe, yung sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Ibig sabihin is, have the God kind of faith. Have the God kind of faith. So, ibig sabihin, dapat ito yung mapasa atin. Magkaroon tayo ng ganitong klaseng pananampalataya. Dahil ganun ka-powerful ang salita na ating bibigkasin kapag mayroon tayong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At dapat ito po yung ganitong klase ng uri ng pananampalataya ang meron tayo. Kailang makuha natin at napag-aralan din natin nung nakaraan how to obtain the God kind of faith. Amen po, na kailangan magkaroon tayo nito. At alam naman natin kung paano natin ma-obtain yung faith na ito, that alam natin that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Na talagang wag nating sawaan na magbasa ng Biblia, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon, at ito'y paniwalaan natin at talagang angklahan ng ating pananampalataya. Amen po? Kasi ito yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, have the God kind of faith. Dahil nagulat din talaga si Pedro, aba, paano nangyari ito? Pero isa lang ang sinagot ng Panginoong Hesukristo. Have the God kind of faith. So ito talaga ang dapat makuha o magkaroon tayo ng ganitong klaseng pananampalataya. At i-recap lang natin yung nakaraan natin na part 1. So bakit kailangan natin na talagang mamuhay sa panibagong uri ng buhay pananampalataya? Una, we need the word. Paano? We need the word of faith. Paano tayo makapamuhay sa panibagong uri ng buhay pananampalataya? Yan. Una, we need the word of faith. At alam natin that every word is a word of faith. Pangalawa, we need to understand that faith is belief in action. Meaning, faith is
active. It is combined with expectation and action. Ang pangatlo, we need to obtain the God kind of faith. Katulad ng binanggit ko kanina, that God's faith come from His Word. At yung pang-apat na ngayon nating tatalakayin is, we need to hear the Word constantly. Para talaga makapamuhay tayo sa panibagong uri ng buhay, pananampalataya. Sapagat ito yung reality. Dapat ma-experience natin. So we need to hear the Word constantly. Amen po. Tandaan po natin, what you hear creates faith for what you are hearing. Then you speak it and it happens to you. That is why Jesus said that if we want to operate as He does, we have to have the God kind of faith. So balikan po natin sa Mark 11:23 to 24. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya napakahalaga yung word ng Panginoon na talagang napagbulay-bulay natin, dahil kung meron man tayong ipapanalangin, dadalhin sa panalangin sa Panginoon, ito'y tutugunin ng Panginoon kung ang ating panalangin ay mula sa Kanyang salita. Kaya ganun ka-powerful ang prayer, that alam natin that the power behind our prayer is the Word of God, the presence of God, in the name of Jesus, and the power of the Holy Spirit. Kaya nga, maliwanag that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Huwag nating kasawaan, dumalo sa gawain ng Panginoon. Walag nating kasawaan na talagang makinig sa SCB. Ako may pagkakataon po talaga na hindi ako nakakasabay, but by the grace of God, sa panahon na may pagkakataon ako, nire-replay ko talaga, at sobra pa ako nagpapasalamat every time na ako'y nakikinig, dahil marami akong natatanggap na salita ng Panginoon na nagpapalago talaga ng faith ko. At salamat sa buhay ng buong SCB Tribe na talagang hindi po nawawala ng kabuluhan ang bawat pagpapagal ng bawat isa. At sinabi naman talaga ng Panginoon na hindi nawala ng kabuluhan ng ating mga pagpapagal. Kaya go lang po talaga tayo, SCB Tribe. Salamat talaga sa mga buhay nyo, lalo na kay Pastor Wilbert na siyang ating mentor, siyang director ng SCB. Live streaming na ito, talagang praise God. At talagang dito ako nag-grow yung faith ko. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy that by the grace of God, nag-grow ako sa aking faith. Tandaan po natin that faith doesn't just initially come by hearing. It continues to come by continual hearing. So talagang wag nating sawaan ang sinabi ng Panginoon na magbulay-bulay tayo. Magbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. Dahil pag nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon, ayon nga po sa Joshua 1:8, di ba? Wag daw nating kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, the book of the law. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matumad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Every time na tayo nagbubulay-bulay ng Panginoon, ang salita ng Panginoon nagsisink in sa ating kalooban, kaya nagiging effective po ang ating pananalangin. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon, ang nakikita niya kung paano natin pinananaligan yung kanyang mga pangako sa atin, na ito yung ating pinanghawakan upang sa ating prayer, nandoon yung lalabas sa ating labi kung ano yung patuloy na nating napagbulay-bulay. Ito din yun ang lalabas sa ating prayer. Tandaan po natin that out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya talagang yung word ni God ang ating maging talagang hangari na mapamalagi sa ating kalooban, sa ating subconscious. Why? If you listen to good teaching for 1 hour and the negative talk for 2 hours, you are going to have faith for the negative. Kaya dalawang klase po ang faith. Positive at saka negative faith. Nakadepende po iyan sa iyong napapakinggan o sa iyong napapakinggan.
Because faith comes from the word that is near you. Ito nga yung, ito yung ating isa sa mga text natin, yung Roma 10, 8 to 10. Tama po. Faith comes from the word that is near you. Ang sabi po sa Roma 10:8, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kaya every time na tayo po ay nakakapakinig, nagsisink ito sa ating kalooban, at every time na tayo ay magpipray, talagang ito din ang lalabas sa ating mga labi. Kaya nga po, careful po tayo kung sino ang ating mga kasama palagi. Mas mabuti kung ang lagi nating makakasalamuha are people who speak words that produce the faith of God. Because this is the kind of faith we are to have. Kailangan meron tayo sa ating sariling kaisipan, kalooban, na talagang kailangan makuha ko yung faith na sinasabi ni Lord Jesus sa kanyang mga alagad na magkaroon kayo ng ganitong klaseng magkaroon tayo ng the God kind of faith. Kasi doon, papasok tayo sa prayer. Doon sa sinasabi ng Panginoon, sa Mateo, doon sa Mark 11:22. Tingnan natin. 23 na. Sa 22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. At sa 23, sabi niya, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-alinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. At sa 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kaya napakahalaga talaga na tayo ay merong salita ng Panginoon palagi na ito yung ating inaangkla ng ating pananampalataya. Dahil anuman daw ang ating hilingin sa panalangin, magtiwala tayong tinanggap na natin at matatanggap nga natin ito. Amen po. Again, tandaan po natin, God's faith comes by His Word. Kaya napakahalaga talaga na pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ito ay nagdudulot sa atin ng biyaya na magkaroon tayo ng accuracy of hearing the voice of God. Alam niyo po, napakahalaga na yung promptings ni God the Holy Spirit ay talagang ma-receive natin. Dahil araw-araw kailangan natin yung divine intervention ni God upang talagang sa pamumuhay natin, hindi mawala yung ating awareness, ang ating consciousness, na tayo ay sa biyaya ng Panginoon, pinaging matuwid and justly by faith, na talagang kinakailangan lakaran natin, ipamuhay natin ang ating titulo na tayo mananampalataya. So kung wala ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, kung wala yung presensya ng Panginoon, talagang in the natural, ang papaniwalaan natin yung mga bagay na nakikita sa natural at hindi yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na ito natin ang ating isipan sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagat ito yung eternal, yung mga bagay na nakikita ay temporal lang. So hindi na naman tayo lalakad sa pananampalataya kung ang focus natin ay sa mga bagay na nakikita lamang. At tandaan po natin, ang Diyos natin ay hindi nakikita. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Doon nalulugod si Lord ay. Hindi naman sa dami ng ating sinabi na wala naman tayong pananalig. Kaya napakahalaga yung pagbubulay-bulay para yung salita ng Panginoon na ating napakinggan, talagang pinanaligan natin ito na ang Diyos natin ay walang hindi kayang gawin sa anumang ating mga pinananaligan. That if we can believe, all things are possible to us who believes. Walang hindi mapangyayari sa mga nagtitiwala sa Diyos. So talagang ito yung sinasabi
ni Pastor Wilbert na in times of crisis, doon ma-extract talaga yung iyong isip eh. At kung may salita ka ng Panginoon, lalabas yung mga salita niya na napakinggan mo na bulay-bulay mo na, at naniniwala ako na katulad ng sinabi ng Panginoon sa Mark 11:23, ano ang sabi niya? Na tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka rin at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Hallelujah. So how to obtain the God kind of faith? Remember that Romans 10:8 says, the word is near you, it is in your mouth and in your heart. So again, whatever is in your heart comes out of your mouth. Yung heart dito ay i-define natin as the subconscious mind. Imbakan ng ating mga napapakinggan. So, ilagay natin ang dito yung sabi dito yung heart natin, dahil lagi ko nga napapakinggan kay Pastor Arnel kasi ang pagkakaalam ko ng heart na tinutukoy ng Bible, yung human heart, hindi pala yun. Yung pala ay subconscious. Doon pala yung imbaka ng ating mga napapakinggan. Praise God. So again, what comes out of your mouth creates your world because you are just like God in the way you function. Whatever you speak has the power to happen. Hallelujah. Why? Because you are created in His likeness, in His image, and in His likeness. Praise God. At ito ay lagi nating napapag-aralan, napapakinggan sa ating mentor na si Pastor Wilbert Butchal. Ganon din sa aking mentor na si Pastor Arnel. At lagi kong binubulay-bulay din that we are created to reflect God's nature and to have fellowship with God. Kaya yung kaugnayan nito sa pananalangin ay napakahalaga na si God, ang hangarin niya ay talagang mapalapit tayo sa Kanya. Kaya meron tayong talagang mula sa Panginoon na pribilehiyo na siya ay ating malapitan. Because we are created to have fellowship with Him. Gusto niya maka-fellowship. He's longing doon sa fellowship. Kaya nga yung Matthew 6:33 ay, for me, it is intimacy with God. It is intimacy with God. Talagang ang gusto ni Lord na basta unahin niyo ako, isik niyo ako. Hindi mo problema ang iyong pangangailangan sapagkat in seeking God, nandun yung biyaya na matatanggap natin for us to live in righteousness. At talandaan po natin that righteousness is heaven's culture. Ito yung kultura sa kaharian ng Diyos, ang pamumuhay sa katwiran. At ano ang sabi ng Panginoon? Wala kang dapat ipangamba sa anong pangangailangan mo at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Amen po? Kaya nga, I want you to remember this truth because it is going to be the biggest test of your faith. Example, what do you say in the midst of trouble? Yan. Ano ang sasabihin mo sa panahon ng kahirapan, ng adversity, ng kabiguan, ng kalamidad, ng kagipitan, ng matinding pangangailangan? What do you say when things are not going the way you want them to go? Tandaan po natin, what you have been listening to will come out of your mouth. Because that is what is in your heart. That is why it's so important to have a constant diet of the Word of God so that it will get down into your heart. It will nourish your heart. Ito ay kailangang pakainin natin, need nating pakainin at busugin ang salita ng Diyos ang ating mga isipan through meditation. So that when you experience troubles, the Word is what will come out of your mouth and you will create what the Word says. Yun yung prinsipyo. Kaya napakalaga yung pagkakaroon natin ng pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sinabi ni Paul, the Word is near you. The Word of faith. We are proclaiming that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So how is a person saved?
by confessing with the mouth and believing in the heart. Hallelujah. Being born again is difficult for some people to understand because they think there has to be a feeling connected with the supernatural activity of God. In other words, they say, I prayed this prayer but I don't feel anything. That is where they are in error. Yun yung pagkakamali kahit tayo before. The Bible says that if a person wants to be saved, he needs to believe and to speak, not feel. Amen po. Mahalaga sa Panginoon yung ating paniniwala sa Kanyang salita, pananalig, at ito ay ating sasalitain. Dahil doon tayo nagkaroon ng kapanganakang muli sa ating pananalig, hindi sa ating pakiramdam. Amen po. It is interesting that the Bible tells us what to say in order to be saved. It doesn't leave it up to us. To be saved, a person must say with his mouth, Jesus is Lord. Tama po, yan po ay sa Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong labi na sa Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tama po. So paano pag ikaw ay nasa panahon ng kaguluhan ng iyong buhay pananampalataya, paano mo i-connect o iugnay yung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan nung ikaw ay manalig sa Panginoon Jesucristo at ipinahayag mo, tumanggap ka ng born again experience. Ganon din po kapag tayo ay nasa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga suliranin, kapighatian, matitinding problema, yun din po ang ating gagawin. Kailangan din natin ipahayag ang salita ng Panginoon upang maganap yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin that every good and perfect gifts comes from the Lord. Kaya kailangan maintindihan natin po ang katotohanan ito because it is crucial to your life and your prayers. Your salvation came by the confession of your mouth and the belief in your heart. When you confess your faith in the Lord Jesus, He actively, in reality, without doubt, became your Lord. Amen po? In light of this truth, consider the following. Yan, according to Miles Monroe. If you are born again, pakinggan natin ha. If you are born again by your words, if you can keep out of hell and go to heavens by your words, if there is that much power in what you say, what effects are the rest of the words you speak having on you? So kung tayo na born again dahil sa salita ng Panginoon, nag-confess tayo, anong epekto nito sa bawat salita ng Diyos na ating idideklara sa ating buhay? Kaya ganun powerful ang salita ng Panginoon. Dapat maintindihan natin ito yung ating dapat ito yung pamumuhay natin sa bagong uri panibagong uri ng buhay pananampalataya o living in a new lifestyle of faith. We have the Word of God. Nothing to be worried. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, anumang pagsubok, gaano mang kalaki ang bundok na yan ang problema ng buhay mo, basta may salita ka, just speak the Word of God and it will come to pass. Amen po? Kaya napakalaga yung ating gana sa salita ng Panginoon. Kung tayo po ay ganado sa pagkain sa mga pampisikal, dapat higit na hingin natin sa Panginoon ang biyaya na talagang ang salita ng Diyos ay ating talagang kapanabikan at ito ay ating talagang namnamin, hallelujah, upang makakain ang ating spirito ng salita ng Panginoon na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng ating pananampalataya sapagkat ito lamang inaasahan ng Panginoon sa atin. Nalulugod siya sa may pananampalataya. Kaya ito talaga ang inaasahan ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya. Na talagang itong mga salita niya na ating napapag-aralan,
talagang mailapat natin sa ating pamumuhay. Kaya nga, i-connecta po natin yung ating, let's connect the above passage to Roma 10. Sa Roma 10, ang sabi, if you confess, you are saved by confessing Jesus is Lord, and you cannot say this unless the Holy Spirit enables you. You cannot fake this confession. Si God, the Holy Spirit, ang nagbibigay sa atin ng biyaya na itong ating kino-confess na ito ay mangyayari talaga sa ating buhay. Saying that Jesus is your Lord and then doing only what you feel like doing. So, kung tayo ay nag-confess na si Lord Jesus talagang ating Diyos, lahat ng ating mga gagawin sa buhay, ito ay pagpapatunay na si Jesus talaga ang Lord ng ating buhay. Ibig sabihin siya yung, palitan lang natin yung Lord ng word na owner. Siya ang may-ari ng ating buhay. So kung ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, wala tayong dapat ipangamba at ipag-alala dahil sustentado ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Amen po. Kaya napakahalaga po yung ating understanding na tayo bilang mananampalataya, bagamat luma na tayong mananampalataya, ay ipamuhay pa rin natin yung bagong lifestyle ng pamumuhay sa pananampalataya. Dahil dito natin talaga makikita kung paano ang buhay na pinagpala ng Panginoon. Dahil ito ang nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Masumpungan tayo na talagang nagtitiwala tayo sa Kanya lamang. Sa Kanya lamang tayo umaasa. Doon nalulugod ang Panginoon. At dahil po kulang na po tayo sa oras, so hindi ko alam, baka part 3 na po sa susunod. At purihin ang Panginoon minsan pa sa biyaya niya, sa buhay ko na kahit ako'y kinakabahan, hallelujah, at kailangan ko talagang harapin ang hamon na ito ng aking buhay. At ito yung isang pagpapala sa akin na mapabilang sa SCB Tribe para ma-extract din talaga ang aking kaisipan. Talagang by the grace of God, madisiplina ako sa aking talagang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito talagang ipinagpapasalamat ko sa buhay ni Pastor Wilbert, Pastor Hasmin. Salamat Pastora Eugene and Pastor Archie. Sorry po. Na-overwhelmed. Yan, salamat sa mga buhay nyo na nagtsatsaga palagi sa ayos ng recording na ito. Kaya Lord, kaya purihin ang Panginoon, tayo muli manalangin. Muli, sa iyo po aming mabuting amang nasa langit. Sobrang maraming salamat. Ako'y naniniwala, Lord, na sa biyaya mo, tumanggap kami ng pagpapala mula sa iyong salita na talagang kailangan namin i-receive, tumanggap ng iyong salita ng tuloy-tuloy talaga. Tuloy-tuloy na pagtanggap ng iyong salita. Hindi kami mapapagod sa biyaya mo, Panginoon, sapagkat dito mo tinutugon ang aming mga dalangin concerning our faith and prayer, Panginoon. Ang batayan ay nakabase sa iyong salita kung paano namin ito pinananaligan at doon ka nakakakilos sapagkat hindi ka nalulugod sa walang pananampalataya, ngunit nalulugod ka sa may pananampalataya. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus, mapalad ang sinumang hindi nag-alinlangan sa Kanya. At Lord, hayaan mo na manatili sa aming kaisipan, yung awareness, yung consciousness namin, na talagang kinakailangan namin mamuhay sa panibagong uri ng buhay pananampalataya, na itong inasahan mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa buhay ng mga lingkod mo, maging kay Miles Monroe, na through him, sa book niya, nakaka-receive ako ng mga revelation, at hindi lang ako nakaka-receive by your grace, Lord, ito ay nararanasan ko, na-experience ko ang mga truths na ito, Panginoon, sa aking buhay. At ako'y naniniwala na ito'y mangyayari din sa bawat nakikinig at makikinig pa sa SCB live streaming na ito, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, muli sa iyo na Diyos na makakagawa na higit pa sa maaari naming hilit isipin sa pamagitan ng kapangyarihan naghahari sa amin. Sa inyo po ang pinakamatas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagwalati sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus, at sa panguna po niyo Santong Espiritu. Amen and amen. Praise God. Pinagpalang umaga, pinagpalang araw po sa bawat isa.